sa bawat sa atin, araw yun, araw ng Sabado. At ngayon po ay may hatid na blessing sa atin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Ngayon po ay ang pagpapalang tinutukoy po natin, ito po yung pagpapalang espiritual. Sanay po tayo sa mga pagpapalang material, pero ang higit na masarap at ang asahin po natin ay ang pagpapalang espiritual. Kung ang katanggap po natin, pinakakain po natin, mas maganda, pakainin din po natin ang ating espiritual na kung saan ay ito ang pinakamahalaga sa buhay po natin. Alam niyo po, sa mga oras po nito, ano po ang pagpapala ang naibigay sa atin ng Panginoon? Ang pagpapala po ay nakusaan po ay magkakaroon po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Opo, tayo po ay nagtatrabaho, naghahanap buhay, mga tindera, mga namimili. Tayo po ay dito para mamili sa mga tindera, naghahanap buhay po tayo. Kaya maganda po yun. Pero ang pinaka naisip po natin ay magkaroon po tayo ng mahabang buhay po. Ito po ay mararanasan lang po natin sa pamamagitan po ng pagtanggap natin at pagkilala sa ating Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. Hindi po relihiyon ang ating po binabahagi, kundi ito po ay magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Sapagkat ang relasyon po ang pinakamahalaga sa buhay po natin. At ang relihiyon po ay hindi po makapag-iligtas sa tao. Ito po ay nagagamit pa po upang maging ganito parang business po. Ang relasyon po ang kailangan sapagkat ang relasyon po ang nasira sa tao at sa Diyos na nag-aasala po ang tao. Kaya ito lamang po ang kailangan po maibalik sa tao na magkaroon po ng tunay na relasyon ang tao po sa Diyos. Ito po ang pagpapalang itutukoy po natin. Na ang tao po ay magkakaroon ng kasiguraduhan at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa John 3:16, dito po natin makikita po ang pagpapalang na inaalok po ng ating Diyos. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya sasampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan po natin gawin ay tanggapin at sampalatayan natin yung kanyang buktong na anak na ibinigay po sa atin. Ito po ay libre. Walang bayad na ibinibigay po ang pagpapala po ito. Ito'y sabi ko nga po, ito'y pagpapalang tatamuhin natin habang po tayo ay nabubuhay. Ito po ay hindi nasisira. Ito po ay hindi napapanis. Ito po ang pinakamahalaga na maranasan po natin. Ang sinasabi lamang po noon, tanggapin at sampalatayan si Jesus, yung kanyang buktong na anak. Ito po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, sabi nga po, pagsisihan po natin ang ating kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Ano ang kapakinabangan po at tinutukoy po dito? Ang lahat na po natatanggap at sasampalataya kanino? Kay Jesus ay hindi na mapapahamak. Sabi po ron, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kapahamakan po tinutukoy po doon. Ang tao po ay tuloy na po mahihiwalay sa Diyos. Sapagkat ang tao po ay magkapag tuloy na po nahiwalay sa Diyos. Matik po ito na ang tao po ay tutungo po sa tagat-tagatang apod. Ano nga po kapakinabangan po tinutukoy po doon? Ang kapakinabangan na tinutukoy po doon na ang tao po ay kapag tumanggap at nanampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak. Ibig sabihin, ang tao po kapag po namatay ay tutungo po doon po sa langit. Lugar na kung saan ay lugar ng kaaliwan, wala ng kamatayan. Hindi po tayo po ay naghihirap. Lahat ay pinaghihirapan po natin. Naghahanap buhay po, tama po yun. Lahat po, pinaghihirapan po natin. Nakakaras pa po tayo ng gutom. Nakakaras po tayo dito ng ikanga po ay digmaan. Nagkakaranas po tayo dito ng ikanga salot sa iba't ibang lugar. Di po ba? Pagdating po sa kabilang buhay, iyo po ang ating mararanasan. Kaya nga po, ang pinakamahalaga po,
Sa buhay po natin nito, okay na po yung buhay po natin nito. Kaya nga sapat sa okay nga po itong buhay nito, na tama na po yung lahat ng paghihirap po natin dito po. Sana sa kabilang buhay po ay hindi na po natin maranasan ang talagang hirap, gutom, pagod at pagtitiis. Sapagkat ang lugar na tinutukoy po doon, ang kapakinabangan tinutukoy po doon ay langit, lugar ng punong-puno po ng kaaliwan. Wala nang gutom, wala nang hirap, wala nang pagtitiis po. Wala na po sakit po doon. Yun po ang inaalok po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang kailangan po natin gawin para hindi po natin maranasan ang walang katapusan paghihirap sa impyerno ay pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. At pagkatapos po noon, talikuran po natin ang ating mga kasalanan at pagkatapos po noon, tanggapin at sampalatayan po natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay po. Sabi ko nga po, inuulit ko po, ito po ay hindi reliyon. Sapagkat ang reliyon po ay din makapagliligtas ng tao. Ang kailangan po ng tao ay relasyon sa Diyos. Relasyon na sira sa unang pagkakasala ng unang tao. Ang kailangan lamang po ay may balik ng tao ang irelasyon po sa Diyos. Ngayon po, ako po ay mananalangin ng pagtanggap po sa ating Panginoon. Upang hindi po natin maranasan ang sinasabi po dito ang kapahamakan. Pwede po kayo sumabay sa aking pong panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon po ito. Ay tunay po na pinagpala mo po ang bayang Malolos po. Pinagpala mo po ang mga nagtitinda, ang mga namimili sa mga oras po nito. Hindi po aksidente na kayo po, Panginoon, ay narinig po namin ang iyong salita po, Panginoon. Sa mga oras po nito, nais ko po namin tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na aming buhay. Ngayon po, ikaw na po ang kikilalangin namin Diyos, ikaw na po ang aming Panginoon, at hindi na yung Panginoon namin ng dati po. Dahil ikaw ang Panginoon namin, marapat lamang po na ikaw po ay sundin po namin. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. At ngayon po, ako na lang po mananalangin, Panginoon, sa mga tumanggap at nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, iingatan mo po ang kanilang buhay. Pagpapalain mo po ang kanilang buhay. Tunay nga po, Panginoon, patuloy na mararanasan nila ang iyong protection. Mararanasan nila ang iyong masaganang biyaya at pagpapala. At patuloy po na ang buhay po nila, mararanasan din po nila ang buhay na kung saan ay makakaranas po sila ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Maraming salamat po. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Inuulit ko po sa inyo, mga kaibigan. Inuulit ko po sa inyo, mga kasama ko, mga nagtitinda. Inuulit ko sa inyo sa mga namimili. Hindi po relihiyon ang ating pong ipinaglalaban po dito. Kundi magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Kristo. At kung magkagayon, sabi nga po, mararanasan po natin ang kapakinabangan. Ano ang kapakinabangan? Magkakaroon po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yaman ang tao po, ay dadako po ang tao po. Lahat po tayo ay makakaranas po ng kamatayan. Mayroon na po, kung tayo po ay bawal ng buhay, nakatitiyak at nakakasiguro po tayo, mararanasan po natin ang tunay na kapakinabangan po. Sa Diyos po pinakamataas na papuri.